Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Gamit ang siyensya, lohika at pagkamaparaan ay humantong sa pagkalutas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na ihatid ng inyong Scene of the Crime Operative. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Prime Medical Laboratory. Hello Lola, Lolo, Nanay, Tatay, Kuya, Ate. Di nyo ako nakikita pero nakikita ko kayo. Dahil kasama ako ni Soko sa paglutas ng bawat kaso ninyo. Manood po kayo hanggang huli sapagkat marami kayong matututunan. Sabi nga ni Soko, ang ebidensya ay hindi magsisinungaling. Ito ang karaniwang haka-haka. Wala naman akong nararamdaman so wala akong sakit. Baka pag nalaman ko pa ang sakit ko, ako pa unang mamatay. Unahin ko muna gastos sa bahay. Okay pa naman ako. Ang katotohanan, may asymptomatic stage, yung walang sintomas pa ang sakit. Mas maganda, magamot natin sa umpisa ng sakit, hindi kung kailan malala at may komplikasyon na. Kaya ang title ng ating kaso, Denial to Death. Takot magpa-check up. Bakit? Number 1, kasi napuyat ako. Kasi napagod ako kaya tumaas ang BP ko. Ayoko nga ng gamot. Iinuman ko na lang to ng herbal na napanood ko sa FB at konting exercise, gagaling na ako. Ayokong uminom ng gamot, baka lang masira ang liver at kidneys ko. Kasi tatakutin lang ako ng doktor at paggagastusin kapag nalaman ko ang sakit, baka ako pa ang unang mamatay. Kasi nakakain ako ng marami. Ang katotohanan, una nating nalalaman kung may problema ang pasyente ay sa blood pressure at ibang simptomas katulad ng sakit ng ulo, hilo, panlalata, sakit ng katawan, balikat, sakit ng dibdib, baywang, tuhod, palpitation, hingal, at masakit ang bulsa, kaya takot magpa-check up. Karaniwan ng pasyente, ang haka-haka nila, mayroon naman po akong maintenance na gamot, okay na po yun. Ang katotohanan, kung hindi maayos ang blood pressure ng pasyente o may mga ibang simptomas, despite na may iniinom na gamot at ang BP ay higit 140/90, ibig sabihin ay hindi na angkop ang gamot na iniinom o may mali sa dugo na dapat natin tuklasin at gamutin. So, kailangan ng blood chemistry at iba pang diagnostics. Opo, nakakatulong naman po ang exercise, pero dapat sa recommended target heart rate na na-compute ng doktor. Kapag sumobra sa exercise, pwedeng matanggal ang isang tipak ng sebo o bara sa ating ugat at mag-cause ng bara sa utak, sa puso, o sa kidneys at magresulta ng biglaang pagkamatay. Ang tulong ng exercise ay hindi nadadami ang existing na bara o sebo sa ugat, subalit kailangan pa din ng gamot upang dahan-dahan tunawin ang mga sebo sa ugat. Bakit need natin ang palagian na blood chemistry? Lalo na pag tumataas na ang blood pressure natin at may diabetes tayo at marami na tayong mga simptomas na nararamdaman. Sa senior, quarterly examination o higit pa, depende sa mga resulta ng blood chem niya. Sa hindi senior, every 6 months. Sa working adult naman, ay annual check-up. Tingnan niyo po dito, kailangan ang blood pressure ay na-maintain natin sa 120/80. Kapag tumataas na po na higit sa 140/90, ibig sabihin nito ay high blood na tayo.
Ano po ang mga komplikasyon ng hypertension na hindi controlled? Number 1, stroke o putok-batok, heart attack, masira ang kidneys natin, kidney failure, lumabo o mabulag ang mata, at ang huli, tumitigas ang mga ugat natin at lalong dumadami ang bara sa ating ugat. Pag mayroon tayong hindi magandang lifestyle katulad ng puyat o pangit na tulog, senior na may nararamdaman, kahit anong edad, basta may nararamdaman, bumibigat na tayo, obese, overweight, may mga bisyo like sigarilyo, vape, alak, drugs. Hindi pwede sa pakiramdam lang ang batayan natin na okay ka. Need natin ang numero o resulta ng blood chemistry upang maging guide ng doktor sa gamot na dapat ireseta sa inyo at kung gaano katagal. Kaya nga sabi ni Soko, ang ebidensya ay hindi magsisinungaling. Sino? Kailan dapat magpa-check up at bakit? Kung may strong family history ng high blood pressure, diabetes, high cholesterol and uric acid, fatty liver, kidney disease, at iba pa, dapat mas maaga tayong nagpapa-check up. Namamana ang sakit mula sa ating mga ninuno. Nadagdagan pa ng hindi maganda ang ating lifestyle, katulad ng sobrang pagkain, puyat, worry, stress, galit, walang tamang exercise, at mga bisyo ng sigarilyo, alak, vape, and drugs. Lalo tayong mas malapit sa mga sakit na high blood, diabetes, at iba pa. Ano ang goal treatment natin? Maibaba sa normal at safe number ang blood chemistry upang makapagpahinga naman sa gamot. Paalala, huwag ititigil basta ang gamot kahit kumaganda ang pakiramdam upang hindi magkaroon ng rebound effect o pagbalik ng pagtaas ng blood chemistry. Subalit, tuloy pa rin ang pag-monitor ng blood chemistry upang malaman natin kung bumalik na naman ang pagtaas upang sa ganon ay maresetahan ng gamot muli. Ito ay halimbawa ng pasyente namin na summa cum laude. Bakit? Namumula ang lahat ng kanyang blood chemistry. From sugar to lipid profile to creatinine, uric acid, SGPT, fatty liver. After 3 months, noong June, inulit namin, natuwa po ako at ang sugar niya na 240, bumaba na sa 140. Ang HbA1c niya na 13, bumaba na sa 7. Actually, naka-insulin po ito nung umpisa kasi ang taas po ng sugar niya. Pero after 3 months, natanggal natin unti-unti ang insulin at naging oral na lang na anti-diabetes ang binigay natin na gamot. Tapos, ang cholesterol po niya, lahat din nag-normal. So, naging masunurin. Subalit, after 3 months na naman ulit, nung September, inulit namin, tumaas na naman ang sugar. Naging pasaway. Tumaas din ang cholesterol. At tumaas din po ang kanyang SGPT, fatty liver, kasama ng creatinine and uric acid. Ano ang dapat natin malaman sa mga laboratory? Una ay ang complete blood count. Dito makikita natin kung mayroon tayong infeksyon, kung mataas ang bakterya ba o virus ba ito, kung may problema tayo sa platelet na kapag nasugatan tayo, hindi mag-aampat ang dugo, kung tayo ay may problema din sa RBC or RBC morphology, pwedeng nag-anemia tayo na o nagkakaproblema sa dugo like leukemia or ano paman. Sa ating ihi naman, ano makikita pag may infeksyon? Tumataas ang WBC, pus cells at bacteria. Sa RBC naman, pag may dugo, pwede mag-isip tayo ng stones,
bato sa kidney, o sa lalaki may problema sa prostate. Pag positive ang ating protina sa ihi, ibig sabihin nito, ang kidneys ay affected na, may tagas na, at affected na ang filtering capacity ng kidneys. Sa glucose naman at sugar, dapat hindi ito nakikita sa dugo. Pero kung positive ito, ibig sabihin sobra na ang sugar natin sa dugo, inilalabas na ng kidneys ang sugar sa ihi. Ano naman ang malalaman natin pagka nagkaroon tayo ng ECG? Normal ba ang tibok ng ating puso? Wala ang problema? Or nakakaproblema na tayo, bumibilis ang tibok ng puso natin? Ang tawag dyan, sinus tachycardia, or bumabagal ang tibok, sinus bradycardia. Or lumalaki na ba, nagsisimula na lumaki ang puso natin, o lumaki na, left ventricular hypertrophy? Kung nakakaroon na tayo ng mga bara sa puso, incomplete or complete bundle branch block. Isa sa pinaka-importanting dapat malaman natin sa blood chemistry ay tungkol sa sugar. FBS at HbA1c ang ating dapat na tinitingnan, hindi lamang FBS. Ang FBS, ito ay ang present sugar. Ang HbA1c, ito yung nakaraang 3 buwan na history of cheating days mo ng sugar. Pwede bang madaya ang FBS? Paano? Ako'y magpapacheck up ng dugo next week. Lahat ng bawal na pagkain, katulad ng puting kanin, pasta, tinapay, soft drinks, sweets, alak, puyat, stress, ay iiwasan ko muna para matuwa sa akin si Doc at hindi ako pagalitan. Pero wala kang lusot kay HbA1c. Ito ay history ng sugar mo for the past 3 months. Kaya importante, according to the diabetes guidelines, ay kunin natin pareho si FBS at HbA1c para makagawa ka agad ng diagnosis. Kung normal ka ba, nagsisimula ka, pre-diabetes, o diabetic ka na talaga. Ito ay magiging guide ng doktor kung anong gamot ang ibibigay sa iyo. Karaniwan, kung mataas ang diabetes, ay may 3 simptomas ito. Polyuria, ihi ng ihi sa gabi, higit sa 2 beses. Polyphagia, parating gutom. Polydipsia, parating uhaw. Ano ang mga komplikasyon kapag ang diabetes natin ay tumaas at hindi controlled? Una ay stroke, pangalawa ay heart attack, pangatlo ay lumabo ang mata or mabulag, pang-apat ay masirang tuluyan ng kidneys natin at mag-lead ito sa dialysis. Panglima naman ay humina ang pakiramdam ng mga ugat natin sa dulo ng daliri natin or sa paa, kaya ito ay nauuwi sa diabetic foot. At ang huli ay magkaroon ng tooth decay, mamaga ang gums. Ito ang mga stages ng pagkalala ng mga sugat na nagsimula sa paa sa isang diabetic na hindi controlled ang sugar. Namamanhid ito, tapos nagkakasugat sa paa na hindi nararamdaman. Karaniwan ay nagse-self-medicate ang pasyente hanggang lumalim ang sugat at umabot sa buto at mabulok. Napuputulan ng paa kaysa kumalat ang infeksyon sa buong katawan. Ito ang glycemic control algorithm. Ito ang sinusunod naming mga doktor para maibigay sa inyo ang tamang gamot para sa inyong diabetes. Ang una naming sinasabi ay lifestyle therapy. Ano ba yon? Nagbabawas ng timbang, sumusunod sa mga bawal na pagkain, binabawasan ang matatamis, ang carbs, pati ang mga matatabang pagkain. 3 ang klase ng gamot. Pwedeng monotherapy, isa lang gamot. Pwedeng dual therapy, depende sa mga resulta ng HbA1c, at triple therapy. Kapag sobra na ang taas na sugar, pwede pang madagdagan ang insulin. Now, kailan tayo nagsisimula ng insulin? Oras ng HbA1c ay 9 at ang ating fasting blood sugar ay tumuntong sa 200. Uulitin ko,
Kapag ang ating HbA1c ay nag-9 na and above at ang FBS natin ay nag-200 and above, candidate na po tayo para ma-insulin. Bakit? Kahit ayaw mo. Kasi mabilis masira ang kidneys kapag hindi tayo nagsimula ng insulin at gano'n nakataas ang sugar natin. So, huwag kayong matakot sa insulin. Bago na po ngayon ang mga gamutan sa insulin, para na lang ballpen at mura naman ito at once a day karaniwan. Bawal ba ang carbs sa may diabetes? Hindi bawal ang carbohydrates. Siguraduhin lamang na 180 to 240 calories per meal or small, frequent feedings. Kung kakain po tayo ng kanin, kalahating cup or isang cup kada meal at ang sinasuggest ay 2 major meal per day. Bawal ba ang prutas sa may diabetes? Hindi bawal ang prutas. Dahil naglalaman din ng carbohydrates kaya nakakataas din ang sobrang madaming prutas ng blood sugar. Example po ang mangga, kalahating pisngi hanggang 1 pisngi lang. Ang banana, 1 lamang. Ang lansones, 5 hanggang 7 piraso lamang. Gaano karaming carbs ba ang pwedeng kainin? Tingnan po natin at maging aware tayo sa dami ng calories. Ang brown rice po, sinasuggest po yan. 1 cup, 216 calories. 2 pieces ng wheat bread, 138 calories. Ang pandesal natin, 3 piraso, 120 calories. Ang kalahating corn po, 123 calories. Ang mataas po, egg noodles, 221 na kagad. At ang 1 pirasong suman, 171 calories. Isa sa pinaka-importante na dapat din na malaman sa blood chemistry ay ang lipid profile. 3 po ang klase ng sebo: total cholesterol or LDL, the bad cholesterol. Yan yung sebong nakadikit sa ugat. Triglyceride, very bad cholesterol, VLDL. Yan yung sebong nakamix sa dugo. Makikita nyo po rito sa kanan, malinaw po yung tube ng dugo. Samantalang sa kaliwa, masebo na, milky na po ang dugo kasi yan po yung sebo na nakamix sa dugo. Ang good cholesterol, yan naman ang mabuting sebo na hinahakot niya ang masasamang cholesterol o sebong nakadikit sa ugat at na nasa dugo. Panoorin po natin ang animation tungkol sa sebo at carbohydrates na kinakain po natin at dumidikit ito sa ating mga ugat. Makikita nyo po sa legend, yung dilaw po, yan yung bad cholesterol, yan po yung sebong masama na dumidikit sa ating ugat. At yung green po, yan yung triglyceride, yan yung sebong humahalo sa dugo natin at nagkokos ng lapot ng dugo. Mayroon din po tayo, makikita nyo sa legend, yung blue po, yan yung truck ng basura, kaya good, ay hinahakot niya po ang lahat ng sebo na nasa ugat at nasa dugo natin at dadalhin niya po ito papunta sa liver. So lahat po ng ating sobrang carbs na kinakain at fatty foods punta sa bituka, didikit po sa ating ugat. So kung kulang po ang truck ng basura natin or the good cholesterol, ang iba pong sebo ay didikit sa liver natin at ang liver po natin ay hindi niya magagampanan ang trabaho niyang tagatanggal ng mga sebo at toxin. Tingnan po natin ang Framingham Cardiac Risk Assessment Tool. 6 ang factors na kinoconsider natin upang masabi ng doktor kung mataas ang risk mo na maatake sa puso o may stroke in 10 years time. Age, edad, habang tayo'y tumatanda, tumataas ang tsansa nating maatake sa puso. Pag mataas ang ating total cholesterol, mataas din ang risk natin. Pag mababa si HDL o good cholesterol, mataas din ang risk natin. So meaning, dapat pala tumaas si good cholesterol dahil protection ito ng puso. Smoker, maaaring hindi ka smoker,
pero you work in an environment wherein nasa pollution ka, exposed ka sa mga taong nagsisigarilyo, may chance ka din. Pag mataas ang blood pressure at kung diabetic ka, so more than 2 risk factors, 10 to 20% na ang chance mong maatake sa puso o may stroke kung hindi i-correct ang mga mali sa iyo. Ano ang magandang isdang kainin kung tayo may diabetes na at mataas ang cholesterol dahil mataas to sa omega-3 fatty acid at vitamin D at dinidecrease niya ang tsansang tayo ay magkaroon ng sakit sa puso. Una ay salmon, pangalawa ay tuna, pangatlo ay tamban o herring. Maganda din ang bangus o milkfish, hito o catfish, bakalaw o codfish, dalag, bulig o mudfish. Isa pang maganda ay ang kanduling itim o dory fish. Ang tilapia ay maganda pero i-minimize natin dahil mas mataas ang omega-6 fatty acid niya kaysa sa omega-3. Gusto ko po kayong ma-update sa bagong research na ginawa ngayong May 22, 2024, isang malaking pag-aaral na inuugnay ang fish oil sa pagkakaroon ng sakit sa puso o heart problem. May ginawa pong research regarding seal oil galing sa dugong against fish oil. Mas well-absorbed, mas stable, may content siya na DPA na wala po si fish oil. Kaya nung ginawa po itong research, makikita po natin mas magandang magpataas ng blue bar or the good cholesterol si seal oil na sa kaliwa compared kay fish oil na nasa kanan. Maganda rin po itong magpababa ng bad cholesterol, yan yung red bar compared kay fish oil. Kaya po, after 2 weeks na ginagamit po ito, tumataas po ang omega-3 natin sa katawan ng 63% sa seal oil compared kay fish oil na 41%. At maganda rin po siya sa heart health, joint health, cognitive health, and mood. So, kailangan pala ng mataas ang ating good cholesterol. Anong mga pagkain ito na mataas sa good cholesterol? Salmon, konting sweet potato, whole grains, nuts, oatmeal, beans, apples, olives, avocado, orange, Brussels sprouts, at berries. May tinatawag tayong metabolic syndrome. Ang una nating tinitingnan dito ay ang laki ng tiyan sa lalaki kapag higit sa 102 cm or 40 inches ay delikado na. Kapag naman sa babae, kapag ang laki ng tiyan natin ay 88 cm, higit dito or 35 inches and more, delikado din po. Pag tumataas ang triglyceride natin greater than 150, ayaw natin to. Kapag bumababa ang ating good cholesterol, at kapag tumataas ang BP at tumataas ang sugar natin. Pag lahat ito ay present, ang tawag dito ay metabolic syndrome at mataas po ang incidence natin na tayo ay maatake sa puso at ma-stroke. Kaya dito po sa ating clinic ay kinukuha po namin ang weight, height, at mini-measure po namin ang basal metabolic index according to Asian criteria. So, malalaman mo kung overweight ka ba, pre-obese ka, obese type 1, type 2, or type 3. Marami pong paraan para ma-burn po natin ang 100 calories. Lumakad lang po tayo, maghagdanan, huwag mag-elevator. For 15 minutes, 100 calories na na-burn. Mag-run tayo ng 1 mile, 100 calories. Mag-bike tayo ng 5 minuto, 100 calories na. Magwalis lang tayo sa yard, sa bakura natin ng 16 minutes, 100 calories na na-burn. Mag-gym lang tayo, 15 minutes, 100 calories na burn. Mag-walk tayo ng 20 minutes, ganun din po, 100 calories. Maglinis lang tayo ng bahay, mag-vacuum, mag-mown, mag-swim. Marami pong bagay ang pwede nating gawin para makabawas ng calories na ating kinakain.
Alam nyo ba na kahit kumain po tayo ng fast foods, pero tayo ay nag-exercise, ay malaki pong calories ang mababurn natin ng isang oras ng pagro-row, 800 kilocalories na. Pag nag-run po tayo ng isang oras, 600 kilocalories. Pag nag-jumping rope tayo, 900 kilocalories. Pag nag-bicycle po tayo ng isang oras, 600 kilocalories. Maglakad lamang po tayo ng isang oras, 350 calories. At mag-lifting po tayo, 260 calories ang matatanggal po natin sa ating kinain. Tingnan po natin ang isang healthy liver. Ito po yung may nakasulat na N. At isang fatty liver, yung liver na nababalot ng taba. Ito po ang stages kapag ang liver natin na nagsimula sa fatty liver at hindi natin ginamot ay titigas, liver fibrosis, hanggang mabubulok to, magiging cirrhosis at cancer. So, isa nating tinitignan maliban pa sa ultrasound ay ang SGPT kasi ito yung enzyme na tumataas na galing sa liver kapag ito ay nadadamage. Ang SGOT naman ay enzyme na tumataas kapag may damage ang liver, puso o muscle. Mayroon tayong tinatawag na dalawang klaseng fatty liver. Non-alcoholic, dahil pagkain po ng too much carbs and fatty foods, or alcoholic dahil po sa sobrang alak. Dapat gamutin din natin ang fatty liver para magampanan niya ang trabaho niya na tagatanggal ng dumi, yung bad cholesterol and very bad cholesterol na dala ni HDL o good cholesterol. Ito naman po ang mga bawal kapag may fatty liver ka. Too much carbs galing sa kanin at mga tinapay and sweets, alcohol, matatamis, sugary foods like soft drinks, fried foods, mga fast food, maaalat na pagkain at sobrang karne. Dito naman po sa kanan, ito yung mga best foods kapag ikaw ay may fatty liver. Avocado, olive oil, salmon, tuna, flaxseed, leafy veggies. Sa ano pang iba? Mga antioxidant rich like berries, dark chocolate. Wag lang sobra ha, green tea, herbs, fruits and greens like papaya, pineapple, broccoli, orange, grapefruit, garlic, ginger, and oils. Olive oil, the best po yan. Seed oil, coconut oil, vitamin E and C rich foods like almond, sunflower seeds, green pepper, olives, and kiwi. Soluble fiber, dried beets, barley, citrus fruits, apples, strawberries, and peas. Kung gusto nating malaman kung may problema ang filtering capacity ng ating kidneys, tatlo ang pwede nating tingnan: creatinine, BUN, at E-glomerular filtration rate. Kung mataas ang level ng creatinine at BUN, ibig sabihin nito, may problema ang filtering capacity ng ating kidneys kasi mga waste products ito na dapat tinatanggal ng ating kidneys. Pero kung mataas na ang level nito sa dugo, ibig sabihin, hindi na pe-perform ng kidneys ang trabaho niyang taga-filter. Ang estimated glomerular filtration rate dapat ay 90 and above. So, itong pinaka-reliable na test para malaman ko ang kidneys ay nagfi-filter ng tama at natatanggal niya ang waste products sa ating dugo. Ano ang nakakasira ng ating kidneys? Number 1, diabetes at high blood pressure. Pag bumibigat tayo, overweight, obesity. Pag tumatanda tayo, higit 60 years old. At kung mayroon tayong strong family history of kidney disease. Sino ang dapat kinukunan ng e-glomerular filtration rate? Mga pasyenteng matagal ng diabetic at high blood at ang creatinine ay higit sa 1, higit sa normal value. Bakit kailangan ng eGFR? Dahil malalaman natin kung ano ang stage na ang kidney disease natin, malalaman natin through the eGFR kung ano ang natitirang kidney function or filtering capacity ng ating kidneys. So makikita nyo po dito sa drawing ng kidneys, yung orange po,
Halos full po, 90 to 100% pag stage 1 ang kidneys. Pero habang tayo'y tumataas, umaabot hanggang stage 5, ito na lang, nakikita nyo po, nababawasan yung orange, less than 15% na lang ang filtering capacity. Hindi na kaya ng kidneys gawin ang kanyang function na mag-filter. So ano po ang nangyayari? Ito po ang candidate for dialysis. Gusto ko pong makita ninyo paano nagtatrabaho ang ating kidneys. Ito po ang ating dugo na nasa isang lalagyan. Nakikita nyo yung dumi rito. Ito naman po ang ating kidneys na may filtering capacity. Yan po yung nephrons na nagsasala ng lahat ng dumi sa ating kidneys. Isasalin po natin ang dugo natin at dadaan po ito sa ating kidneys. Unti-unti pong finifilter ng ating kidneys ang lahat ng dumi na nasa ating dugo. At makikita rin ninyo dito na lumilinis ang dugo at nawawala ang lahat ng dumi sa dugo. Ito naman pong malinis na dugo ang babalik sa ating circulatory system sa buong katawan natin. Kaya kung marumi ang ating dugo at sira ang ating kidneys, ang filtering capacity ng kidneys, hindi magagawa ng kidneys ang trabaho niyang magsala. Kaya sa mga nasira na ang kidneys, dahil hindi na po niya kayang i-filter ang dumi sa ating dugo, yun po yung mga nadadialysis at ang masina ang gagawa upang ihiwalay ang dumi sa ating dugo. So kailangan panatiliin natin healthy ang ating kidneys. Kapag mataas ang creatinine ng isang pasyente, ano ang dapat nating gawin? Number 1, check at control natin ang blood pressure natin. I-check din natin at control natin ang ating sugar. Dapat healthy ang mga ating kinakain. Bawasan ng protina galing sa mga karne at bawasan ng alat. Ito yung mga prutas na pwede nating kainin at safe sa kidneys. Apples, kiwi, berries, green leafy vegetables, ampalaya, broccoli, red bell pepper, cucumber, squash, onions, kamote, nuts and grains. Again, always in moderation kahit prutas pa yan o gulay. Be fit and be active. Kung naninigarilyo tayo, yan ang bawal na bawal basta mataas na ang ating creatinine. Bawasan din ang inom ng ating alak. Kung maaari, itigil. Uminom ng enough na tubig. Avoid ang mga painkillers. And then, pababain ang ating uric acid dahil pag mataas din ang uric acid natin, nagiging bato ito sa kidneys. And then, always check ang ating creatinine, ang BUN, at ang EGFR regularly. Ito ang mga magagandang pagkain upang mapanatili nating maayos ang ating kidneys. Mansanas, avocado, blueberry, broccoli, cauliflower, eggs, Greek yogurt, hot pepper, kale, kidney beans, oats, salmon, spinach, at tubig. Ano naman ang mga pagkain na kapag sira na ang kidneys natin ay dapat ilimit o wag nang kainin? Soft drinks, syempre, prutas na mataas sa potassium katulad ng avocado, oranges, canned foods, processed meat, pickles and olives, patatas and sweet potato, tomato, dates and raisins, at packaged and processed food. Alam nyo ba na kapag sobra sa alat ang ating mga kinakain, galing sa mga fast foods, patis, toyo, bagoong, lahat ng mga maalat na isda na dried, ito ay nakakataas ng blood pressure, nasisira ang kidneys natin, nagkakaroon tayo ng stones, namamanas tayo, nasisira ang puso natin, ang buto natin ay lumalambot, at pwede tayong magkaroon ng stomach cancer. Alin ang mas maraming sodium, toyo ba o patis? Tama, patis, 96%.
Ano ang mga pagkain na dapat nating iwasan o bawasan kapag may gout na tayo? Sa isda, tilapia, tambakol, dilis, sardinas, lapu-lapu. Sa karne, pork, beef, itik, kambing, tupa. Laman loob, atay, bituka, puso, balon-balunan, kidney. Lamang dagat, hipon, tahong, talaba, alimango, lobster. Dok, pinagbawal mo na lahat eh. Ano nakakainin ko? Basta, pwede namang kumain ng lahat, pero bawasan lalo't alam mo nang may problema ka na sa uric acid mo. Sa gulay na mabuto, sitaw, talong, beans, okra, munggo, toge. Mga klase ng mani, kasoy, walnuts, almonds, soya, tokwa, taho. Mga ulam, lamang loob, bowpeas, kare-kare, papaitan, sisig. Mga pampalasa, magic sarap, vetsin, nor cubes, bagoong. Processed food, hotdog, noodles, junk foods. Mga inumin, artificial fruit juices, alak, soft drinks. Dok, lahat naman ay pinagbawal mo na. Real talk lang. Mahirap iwasan talaga ang pagkain at mga handaan. Kaya kung alam mo nang mataas ang blood chemistry mo, iwasan mo ang mga pagkain pinagbabawal o bawasan mo upang sa ganon, madali kang gumaling. Mayroon namang mga natural na paraan upang pababain ang ating uric acid. Number 1, lemon juice, water, wheatgrass juice, ginger, cherries, dairy products, at high-fiber foods. 3 ang klase ng arthritis. Osteoarthritis, dala ng ating pagtanda. Rheumatoid arthritis, dala ng mga immune system natin na umaatake sa sariling lining ng ating mga buto. At gouty arthritis, ito ay dulot ng mataas sa purine galing sa mga pagkain. Ito ay mga uric acid crystals na sisiksik sa mga buto natin. Alam niyo din ba na kapag tumataas ang tibok ng ating puso, nagkakaroon tayo ng palpitation at mataas ang ating blood pressure? O parang minsan akala mo nagkakaroon ka ng anxiety? Para kang kinakabahan kasi nararamdaman mo ang tibok ng puso mo. Isa sa pina-check up naming mga doktor ay ang ating thyroid level. Kasi ito ay nakakaapekto sa ating puso. Prime Medical Laboratory is proud to have my 2 sons, Martel Tamayo na isang licensed medical technologist and presently is studying in UST Medicine. Cholo Evans, an influencer and content creator of Cornerstone Agency. Ito ang mga services sa Prime Medical Laboratory. Multi-specialty clinic, complete laboratory, X-ray, ultrasound, ECG, animal bite clinic, drug test, pre-employment, annual checkup, neuropsych test for pre-employment, HIV counseling, HIV screening, STD screening, PhilHealth consulta, HMO, cards, home service laboratory and checkup, circumcision, minor surgery, and pap smear. Sabi nga ni Soko, kapag na-fall ka, hindi ka talaga niya sasaluhin. Bakit? Kasi mabigat ka. Mag-diet ka.